Si Prinsipe Theo ay nagising sa tunog ng mahinang katok sa pintuan. Iyong kamahalan, oras na po para magising. Maaari ko na bang buksan ang pinto? Bahagyang nagunat si Theo, sinusubukang alisin ang antok sa kanyang mga mata. Oo, maaari ka nang pumasok, Hans, sagot niya, mahina ngunit puno ng dignidad. Dahan-daang bumukas ang mabigat na pintuan, at pumasok si Hans, ang kanyang mga hakbang ay tahimik ngunit tiyak. Binuksan niya ang makapal na mga kurtina ng silid, at agad itong pinuno, ng masaganang liwanag ng araw. Ang kanyang silid ay malawak, puno ng mamahaling kasangkapan at mga dekorasyong naglalarawan ng kayamanan at kapangyarihan. Pagkatapos ay pumasok ang 8 tagapagsilbi, bawat isa'y may kanya-kanyang gawain. 2 sa kanila ay agad na nagtungo sa banyo upang ihanda ang kanyang paliguan. Mula sa mga lababo, maririnig ang tunog ng tubig na umaagos, mainit at sagana, habang isinasali nila ito sa malalaking marmol na batya. Ang natitirang 6 na tagapagsilbi ay pumila ng maayos sa gilid ng silid, lahat ay tahimik, at naghihintay ng utos ni Hans. Agad na napansin ni Theo ang 2 tagapagsilbi may hawak ng mga kasuotan na may gintong berda, mga telang tila gawa mula sa pinakamataas na uri ng seda at lana. Ang mga ito ay makintab sa ilalim ng liwanag, at ang bawat tahi ay perpekto. Ang isa pang tagapagsilbi ay may dala ng makintab na katad na buta at sinturon. Napansin agad ni Theo ang mga hiyas na nakadikit sa kanyang sinturon, mga batong kumikislap, isang tanda ng kanyang mataas na katayuan bilang prinsipe. Sa dulo ng linya, may isa pang tagapagsilbi na may dalang mga tuwalya at gamit para sa kanyang paliligo, handa na siyang asikasuhin pagkalabas niya ng banyo. Isa naman ay may hawak ng mga sisidlan ng iba't ibang uri ng suklay at mga gamit sa buhok, handang ayusin ang kanyang mga alon-alon na buhok pagkatapos maligo. Ang huling tagapagsilbi ay maingat na nagdala ng mga tray na puno ng mga mataas na uri ng pabango at mga asensya, bawat isa'y matapang at mabango, angkop lamang sa isang prinsipe. Simulan na natin, utos ni Hans, ang kanyang tinig ay malamig at walang pag-aalinlangan. Kayo, itinuro niya ang 2 alila na may hawak ng mga kasuotan, siguraduhing malinis at handa ang kanyang damit bago siya lumabas mula sa kanyang paliguan. Ayokong may makitang anumang kulubot o dungis sa mga ito. Ang paliligo niya ay dapat perpekto, idinagdag niya, tumango ang mga tagapagsilbi na nasa banyo. Panatilihing mainit ang tubig at siguraduhin ang tamang temperatura ng pabango pagkatapos ng paliligo. Si Theo, nakaupo pa rin sa kanyang kama, ay tahimik na pinagmamasdan ang maingat na pagkilos ng lahat. Pagkatapos ng kanyang paliligo, si Prinsipe Theo ay maingat na inayos ng kanyang mga tagapagsilbi. Pinasuot sa kanya ang mga tilang may gintong berda, ang sinturong may mga hiyas, at ang makintab na katad na buta. Nang siya'y ganap ng bihis, tumayo siya at lumakad patungo sa kanyang napakalaking balkonahe. Habang inilalabas niya ang kanyang sarili sa balkonahe, naramdaman niya agad ang malamig at sariwang hangin ng kaharian ng Balamban. Huminga siya ng malalim, tinatamasa ang halimuyak ng kalikasan. Ang hangin dito ay iba, napakalinis at sariwa, sabi ni Theo kay Hans, na tahimik na sumusunod sa likuran niya, laging handa. Oo, iyong kamahalan, sagot ni Hans, ang kanyang tono ay puno ng respeto habang tinitingnan din ang paligid. Ang hangin dito sa Balamban ay kakaiba, tila pinapawi nito ang lahat ng pagod. Si Theo ay humarap sa kanan at napansin ang hardin na nasa malapit. Ngunit sa kanyang gulat, hindi mga ordinaryong hardinero ang nag-aalaga rito. Napansin niyang maliliit na nilalang na lumilipad, abala sa pag-aayos ng mga bulaklak. Hans, iyon ba'y mga diwata? Tanong ni Theo, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Oo, iyong kamahalan, sagot ni Hans habang siya'y lumapit. Sila ay mga diwata.
Ang hardin na nakikita mo ay tinatawag na Alejandra Garden. Isang regalo ng iyong ama para sa iyong ina. Ang mga diwata na nakikita mo ay dating iniligtas ng iyong ina at binigyan ng tahanan sa hardeng ito. Bilang ganti sa kabutihan ng iyong ina, sila ang nag-aalaga ng kanyang hardin. Napatingin si Theo sa kaliwa, at doon naman niya nakita ang isang agos ng tubig at isang kuweba na tila misteryoso. Ano naman ang lugar na iyon, Hans? Tanong niya, tinuturo ang dumadaloy na ilog patungo sa kuweba. Iyon po ay ang lawa ng Kambuhawi, iyong kamahalan, sagot ni Hans, tinitigan ang sinasabi ni Theo. Ang tubig na umaagos roon ay nanggagaling sa loob ng kuwebang iyon. Sinasabing ang tubig ng lawa ay may mga mahiwagang katangian. Nilingon ni Theo ang isa pang direksyon at bago pa man siya makapagtanong, nagsalita na si Hans, na tila alam na ang nasa isip ng prinsipe. Iyan naman po ay ang bundok Manunggal, iyong kamahalan. Doon dating nangangaso ang iyong ama. Sagana sa mga likas na yaman ang bundok na iyon. Huminga muli ng malalim si Theo, ramdam ang kasaysayan at yaman ng kanyang kaharian. Nang tinitigan niya ang harap, narinig niya ulit si Hans na nagpatuloy ng kanyang paliwanag. At sa harapan ninyo, iyong kamahalan, ay ang dagat ng Tanyon. Ito ay kilala sa kanyang napakalinis at malinaw na asol na tubig. Ngunit higit pa riyan, marami pang surpresa ang naghihintay sa inyo roon. Surpresa? Tanong ni Theo, interesado. Ano ang mga surpresa na iyon, Hans? Ngumiti si Hans, at may bahagyang kislap ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Huwag kayong mag-alala, iyong kamahalan. Si General Bear ay darating pagkatapos ng inyong agahan. Siya ang magdadala sa inyo upang higit pang makilala ang kaharian. At sa gabi naman, makakasalo ninyo ang inyong lola, si Reyna Felicia, sa isang espesyal na hapunan. Sa mga oras na iyon, dumating ang ilan pang mga tagapagsilbi, dala ang mga tray na may lamang masasarap na pagkain. Maingat nilang inilagay ang mga ito sa mesa sa balkonahe. Ang inyong agahan ay handa na, iyong kamahalan, sabi ng isang tagapagsilbi, yumuyuko ng may paggalang. Umupo si Theo at tahimik na nagsimulang kumain, pinagmamasdan ang napakagandang tanawin sa kanyang harapan. Habang kumakain, napangiti siya ng bahagya, iniisip ang mga sorpresa na naghihintay sa kanya sa araw na iyon. Pagkatapos ng kanyang agahan, maingat na kinuha ng mga tagapagsilbi ang mga plato at nilinis ang mesa, halos walang tunog sa bawat galaw nila. Si Prinsipe Theo ay muling tumayo, huminga ng malalim, at ninamnam ang sariwang hangin ng umaga. Ang kalmado ng paligid ay tila nagbibigay ng lakas sa kanya. Bigla niyang narinig si Hans na nagsalita mula sa kanyang likuran, iyong kamahalan, nandito na po si General Bear. Agad na bumukas ang mga mata ni Theo at dahan-dahan siyang lumingon. Nakita niya ang isang lalaking kahanga-hanga sa tindig, si General Bear. Ang kanyang matipuno at matigas na pangangatawan ay kapansin-pansin, lalo na ang peklat sa kanyang pisngi na nagbibigay ng karagdagang karisma at tapang sa kanyang itsura. Suot niya ang kanyang uniforme na kulay pula at ginto, nagliliwanag sa ilalim ng sinag ng araw. Ang kanyang ginintoang espada ay nakasabit sa kaliwang balakang, isang simbolo ng kanyang mataas na ranggo at kasanayan sa pakikidigma. Si General Bear ay yumoko ng malalim sa harap ni Theo. Magandang umaga po, iyong kamahalan, sabi ng general, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng respeto. Ngumiti si Theo at mahinahong nagsalita, tumayo ka, General Bear. Itinuro niya ang kanyang kamay bilang tanda ng paggalang. Magandang umaga rin sa iyo. Agad namang tumayo si General Bear, ang kanyang postura ay matikas pa rin. Handa na po ba kayo, iyong kamahalan, upang makilala ang inyong mga nasasakupan at makita ang kagandahan ng inyong kaharian? Sa tanong na iyon,
Naramdaman ni Theo ang kakaibang sigla sa kanyang dibdib. Oo, General. Nasasabik akong makita pa ang higit sa aking kaharian. Nakangiti si General Bear at may bahagyang kislap sa kanyang mga mata. Napakaganda, iyong kamahalan. Halina't samahan ninyo ako. Inihanda na po ang inyong mga sundalo. Agad siyang humakbang at pinangunahan ang prinsipe palabas ng silid. Si Hans ay tahimik na sumusunod sa likuran ni Theo, gaya ng dati, palaging alerto at handa. Kasama nila ang 3 karagdagang mga tagapagsilbi na nagmamasid at handa kung kinakailangan. Nang makalabas sila sa silid, naroon na ang 20 sundalo, bawat isa'y nakatindig ng maayos at may disiplina. Suot nila ang kanilang mga makikintab na armor, may hawak na mga sibat at kalasag, at ang kanilang mga espada ay nasa gilid, lahat ay handa sa anumang pagkakataon. Narito na po ang inyong mga tagapagbantay, iyong kamahalan, sabi ni General Bear, tumuturo sa hanay ng mga sundalo. Sila ang mga pinakamahuhusay na sundalo ng kaharian, handa kayong protektahan saan man kayo magpunta. Naglakad si Theo sa harap ng hanay ng mga sundalo, at bawat isa sa kanila ay yumoko bilang paggalang. Ramdam niya ang lakas at seguridad na dala ng mga sundalong ito, isang patunay ng katatagan ng kaharian ng Balamban. General, lahat ay handa na ba? Tanong ni Theo, habang tinitingnan ang sundalong nasa unahan ng pila. Opo, iyong kamahalan. Ang bawat isa ay handa na para sa inyong paglalakbay sa kaharian. Ang ating ruta ay dadaan sa mga kabayanan upang makilala ninyo ang inyong mga nasasakupan, at bibisitahin din natin ang ilang mga lugar na itinuturing na may mahalagang kahulugan para sa inyong pamilya, paliwanag ni General Bear, seryoso ang ekspresyon habang tinitiyak ang bawat detalye ng plano. Mainam, sagot ni Theo, tila nakaramdam ng mas malaking pananabik sa mga oras na iyon. Simulan na natin ang araw na ito, General. Sumunod po kayo, iyong kamahalan, sabi ni General Bear, nagbigay ng utos sa kanyang mga tauhan na magsimula ng maglakad, at siya'y nagbigay ng mabilis na sulyap kay Hans at sa mga tagapagsilbi ay sumusunod din. Nagsimula silang maglakad, papunta sa bagong yugto ng buhay ni Prince Theo, puno ng mga sorpresa at bagong karanasan. Pagdating nila sa harapan ng kastilyo, agad na napansin ni Prince Theo ang isang kabayo na naghihintay sa kanya. Ang kabayo ay may malinis at makinis na balahibong puti, na tila kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mga mata nito ay maliwanag at tila matalino, at bawat kilos ay nagpapakita ng karangyaan. Lumapit si General Bear at ngumiti ng bahagya. Iyong kamahalan, ito po ang inyong kabayo, sabi niya habang tinuturo ang kabayo. Ang mga kabayong ito ay mula pa sa koleksyon ng inyong dakilang lolo. Isa itong thoroughbred, ang pinakamataas na uri ng kabayo sa lahat ng panahon. Napatigil si Theo at nagmasid sa kabayo. Naalala niya ang mga librong nabasa niya tungkol sa mga kabayo, lalo na ang mga thoroughbred. Alam niya na ang ganitong uri ay kilala sa kanilang bilis, lakas, at kasanayan sa pagsakay. May pangalan na ba siya? Tanong ni Theo, hindi maalis ang tingin sa kahangahangang nilalang sa kanyang harapan. Umiling si General Bear, pero may kaunting lihim ng ngiti sa kanyang mukha. Wala pa, iyong kamahalan. Subalit, ayon sa tradisyon ng inyong pamilya, kapag hinawakan ninyo ang inyong birthmark at pagkatapos ay ang kabayo, makakaramdam kayo ng isang natatanging koneksyon. Mula sa sandaling iyon, makabasa kayo ng isipan ng isa't isa. Malalaman niya kung kayo'y nasa panganib at kaya ninyong utusan siya gamit lamang ang inyong isipan. Napanganga si Theo sa narinig. Talaga, parang, mahika, bulong niya sa sarili. Ngumiti si General Bear, sabay sabi, oo, iyong kamahalan. Subukan ninyo. Agad na ginawa ni Theo ang sinabi sa kanya. Dahan-dahan niyang hinawakan ang birthmark sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon,
bigla itong nagningning ng maliwanag na asol, tila may enerhiyang umaagos sa loob ng kanyang katawan. Habang nagliliwanag ang kanyang birthmark, inilapit niya ang kamay sa noo ng kabayo. Pagkatapos, isang himala ang naganap, nagsimulang kumislap din ang noo ng kabayo, katulad ng ningning ng birthmark ni Theo. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga kamay, agad na yumoko ang kabayo kay Theo, bilang tanda ng kanyang pagsuko at pagkilala sa kanya bilang amo. Napatulala si Theo, hindi makapaniwala sa kanyang nakita at naramdaman. Parang nagkaroon sila ng hindi maipaliwanag na koneksyon. Parang naririnig niya ang damdamin ng kabayo, ang tiwala, ang tapang, at ang dedikasyon nito sa kanya. Wow! Sabi ni Theo, puno ng paghanga at pagkatuwa. Mula ngayon, tatawagin kitang Thunderbolt. Nang marinig ito ng kabayo, tila tumangala ito, na parang naiintindihan ang bagong pangalang ibinigay sa kanya. Tumango si General Bear, nasiyahan sa mga nangyari. Isang makapangyarihang pangalan para sa isang makapangyarihang kabayo, iyong kamahalan, sabi ni General Bear, may ngiti sa kanyang mukha. Si Theo, bagamat puno ng pagkamangha, ay nakangiti rin. Alam niyang si Thunderbolt ay magiging higit pa sa isang kabayo, siya ay magiging kanyang tapat na kasama sa mga darating na pakikipagsapalaran. Sumakay si Prinsipe Theo sa kanyang kabayo na si Thunderbolt. Bagamat hindi pa siya nakakasakay ng kabayo noon, tila kampante siya sa kanyang kinalalagyan. Nararamdaman niya ang kakaibang koneksyon kay Thunderbolt, at parang nababasa ng kabayo ang kanyang isip. Nagbigay ng kumpiyansa si Thunderbolt, ipinapakita sa kanyang kilos na ligtas si Theo habang nakaupo sa kanyang likuran. Sumunod naman si General Bear, sumakay sa kanyang sariling kabayo. Ang kanyang kabayo ay kulay dark brown, matipuno at kasing lakas ng General mismo. Tumindig ang kabayo na parang kayang-kaya nitong harapin ang anumang pagsubok. Ang pangalan ng kabayo ni General Bear ay si Vulcan, angkop na pangalan para sa isang makapangyarihang nilalang. Nagpakawala ng mabilis na galaw si General Bear, pinagalap si Vulcan sa harapan, at sumunod si Theo, sakay ni Thunderbolt. Sa likuran nila, ang mga tagapagsilbi ay naglalakad, habang ang mga sundalo naman ay pumwesto sa kanilang gilid at likuran, tila binabalot ng seguridad si Theo at ang general. Habang patuloy sila sa paglalakbay, dumaan sila sa hardin. Agad na naamoy ni Theo ang sariwang halimuyak ng mga bulaklak. Ang hangin ay punong-puno ng bango ng mga halaman at mga namumulaklak. Ang mga maliliit na diwata ay lumilipad-lipad sa paligid, katulad ng mga paro-paro, ang kanilang maliliit na pakpak ay kumikislap sa ilalim ng araw. Bigla na lamang, ang mga diwata ay kumislap at naging malalaki, tila mga tao na sa sukat. Ang lahat ng mga ito ay sabay-sabay na yumoko kay Theo at bumati ng buong galang. Magandang umaga po, iyong kamahalan. Ang sabay-sabay nilang bati, ang kanilang tinig ay magaan at puno ng respeto. Nagulat si Theo, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nakangiti si General Bear habang pinagmamasdan ang reaksyon ng prinsipe. Kamusta, mga diwata? Magandang umaga rin sa inyo, bati ni Theo, hindi pa rin makapaniwala. Ano ang ginagawa ninyo ngayon? Ngumiti ang isang diwata at sumagot ng may magalang na tono. Kami po'y nag-aalaga ng hardin, iyong kamahalan, at nangongolekta ng nectar mula sa mga bulaklak. Bukod pa riyan, ang hardin din po'y may mga punong namumunga. Ang ilan sa mga prutas ay ginagawa naming jam at pinatatamis gamit ang nectar ng mga bulaklak. Naaalala ni Theo ang kanyang masarap na agahan kanina at ang iba't ibang jam na nasa kanyang mesa, ay, oo nga. Nakakain ko nga kanina ang mga jam na iyon. Ito ay talagang masarap. Masaya po kami na nagustuhan ninyo, iyong kamahalan, sagot ng isa sa mga diwata, ang kanilang mga mata ay kumislap sa saya. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap,
Ipinaliwanag ni General Bear ang tungkol sa hardin. Ito ang hardin ng iyong ina, isang regalo mula sa iyong ama. Ang pangalan ng iyong ina ay Queen Alejandra, at ang hardin na ito ay pinangalanan sa kanya, ang Alejandra Garden. Habang binibigkas ni General Bear ang pangalan ng kanyang ina, naramdaman ni Theo ang isang damdamin ng pagmamahal at pagmamalaki. Ang hardin na ito ay hindi lamang maganda, kundi puno rin ng kasaysayan at alaala ng kanyang pamilya. Matapos ang kanilang maikling pakikipag-usap sa mga diwata, nagpaalam na sila. Paalam na sa inyo, mga diwata, sabi ni Theo, may ngiti sa kanyang labi. Mag-ingat po kayo, iyong kamahalan, sagot ng mga diwata, bago sila nag-poof at bumalik sa kanilang maliit na anyo, tila mga paro-paro muli, at nagpatuloy sa kanilang trabaho sa hardin. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay, si Theo ay napuno ng pagmamahal at paghanga sa kaharian na kanyang tatawaging sariling pamana balang araw. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa kaharian. Dumaan sila sa gilid ng lawa, tinatanaw ang malinaw na tubig hanggang sa sila'y makarating malapit sa harap ng isang madilim na yungib. Nakaramdam ng kakaibang hangin si Prinsipe Theo habang papalapit sila. Ang lugar na ito kamahalan, nagsimulang magsalita si General Bear, ngunit bago pa man niya matapos, agad na sinabi ni Theo, "Kambuhawi." Natigilan si General Bear at napalingon kay Hans, na may nakakalokong ngiti sa labi. "Ah," sabi ni Bear, natawa ng bahagya. "Ipinagtapat mo na pala, Hans." Ngumiti si Hans at bahagyang tumango. "Oo, General. Naipaliwanag ko na ang tungkol dito." Tumango si General Bear. "Tama, ito nga ang kambuhawi. Ang tubig dito ay nagmumula sa yungib na yan, at may taglay itong mga katangiang nakakagamot." Napaisip si Theo at bago pa siya makapagtanong, nagsalita si General Bear, pero, nasabi ba ni Hans kung ano ang nasa loob ng yungib na ito? Nagulat si Theo at agad na tumingin kay Hans, tila nagtataka. "Hindi," sabi niya, nabakas sa kanyang mukha ang pagtataka. Ngumiti si General Bear, at bago pa makasagot si Hans, dahan-dahang kinuha ni General Bear ang isang tansong pito mula sa kanyang bulsa. Sa sandaling pinatunog ni General Bear ang pito, may isang malakas at matalim na tunog na umalangaw-ngaw sa buong paligid. Bigla, isang malakas na tunog ang narinig mula sa loob ng yungib. Sa isang iglap, isang higanteng ibon na kasing laki ng kabayo, may makukulay na balahibo na tila nag-aapoy, ang lumabas mula sa yungib. Ang apoy nito ay nagliliyab sa hangin habang mabilis itong lumilipad palabas, at naglanding ito sa harap nila ng may malakas na sigaw. Ang mga pakpak ay kumakalampag na tila tinataob ang hangin. Napanganga si Theo, namangha at natakot sa nakita. "Ano yan?" sigaw ni Theo, napaatras ng bahagya. Ngumiti si General Bear at kalmado ang kanyang boses, "Huwag kang matakot, iyong kamahalan. Siya si Thora, ang inyong magiging kasama sa paglipad sa kalangitan." "Paglipad?" tanong ni Theo, litong-lito. "Sa kalangitan. Sumakay." "Ako." Halatang kinakabahan ang prinsipe. Nakangiti si General Bear, sabay sabi, "Oo, iyong kamahalan." Si Thora ay isang mapagkalingang nilalang. Kilala ka na niya at siya'y sumusunod lamang sa iyo at sa pito ko. Maari mo siyang tawagin kahit saan ka man naruroon gamit ang pito na ito. Tumingin si Theo kay Thora, na tila nakatingin din sa kanya, at naramdaman niya ang kakaibang koneksyon, katulad ng naramdaman niya kay Thunderbolt. "Paano niya ako makikilala?" tanong ni Theo, hindi pa rin makapaniwala. "Gamit ang iyong birthmark, iyong kamahalan," paliwanag ni General Bear. "Nakikita ni Thora ang inyong birthmark at ito lang ang kanyang kinikilala. Kapag nasa panganib ka, kaya kanyang protektahan gamit ang apoy na taglay niya. Sa oras ng labanan, maaari mo siyang utusan na magbuga ng apoy." Huminga ng malalim si Theo,
bumaba sa kabayo, at naglakad papunta kay Thora. Bagamat kinakabahan, alam niyang kailangan niyang subukan. "Huwag kang matakot, iyong kamahalan," sabi ni General Bear, na tila binibigyan ng lakas ng loob ang prinsipe. Nang makalapit na si Theo kay Thora, dahan-daang yumuko ang ibon, tila nagpapakita ng paggalang at nag-aalok na sumakay si Theo sa kanyang likuran. Tumingin si Theo kay General Bear, naghihintay ng kumpirmasyon. "Sige na po, iyong kamahalan. Sumakay na kayo," sabi ni General Bear, na may ngiting puno ng katiyakan. Dahan-daang sumakay si Theo sa likod ni Thora. Pagkapwesto niya, nagpakawala si Thora ng malakas na sigaw at biglang lumipad pataas, umaakyat sa kalangitan ng mabilis. "Ah!" sigaw ni Theo, halatang natakot habang lumilipad sila. Ang kanyang puso ay tila tumatalon sa kaba habang nakakaramdam siya ng hangin sa kanyang mukha, na para bang ang buong mundo ay umiikot sa paligid niya. Mula sa ibaba, tumatawa si General Bear, na sumigaw, "Mag-relax kayo, iyong kamahalan. Masasanay din kayo." Sumigaw pabalik si Theo, "Bear, hindi ito nakakatawa. Ibaba mo ako." Tawa ng tawa si General Bear habang patuloy na sumisigaw si Theo. Hinipan ni General Bear ang pito, at biglang nagsimulang bumaba si Thora pabalik sa lupa. Paglapag nila, mabilis na tumalon si Theo mula kay Thora. Habol-habol ang kanyang hininga, ang kanyang puso'y bumabayo. Halos mahulog si General Bear sa kanyang kabayo sa katatawa. "Nakakatawa, ha, Bear?" Inis na tanong ni Theo, habang pilit na nagpapakalma. Pati si Hans ay hindi na rin nakapagpigil at natawa, gayon din ang mga tagapagsilbi na kasama nila. Nakangiti ang lahat, ngunit halata ang takot sa mukha ni Theo. "Huwag po kayong mag-alala, iyong kamahalan. Masasanay din kayo," sabi ni General Bear, humuhupa na ang kanyang tawa. "Bibigyan mo ako ng atake sa puso, Bear," sabi ni Theo, habang bumalik siya sa kanyang kabayo na si Thunderbolt, nanginginig pa ang kanyang mga kamay. Mabilis na lumapit si Hans at inabot kay Theo ang isang bote ng tubig. "Uminom po kayo, iyong kamahalan." Pinasalamatan siya ni Theo at uminom ng tubig, pakiramdam niya'y bumalik ang kanyang lakas pagkatapos ng nakakakabang karanasan. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, habang unti-unting lumalapit sa ibaba ng bundok. Ang tahimik na paligid ay tila nagdadala ng misteryo sa lugar. Sa gitna ng katahimikan, pabirong sulyap ni General Bear kay Hans, halatang may nais ipahiwatig. "Seguro, nasabi na ni Hans kung ano ang lugar na ito," sabi ni General Bear na may mapang-asar na ngiti. Napatango si Theo at ngumiti rin. "Oo, sinabi na niya sa akin. Ito ang Mount Manunggal." Tumigil sandali si General Bear at malalim na tumingin kay Theo. Nasabi ba rin ni Hans kung ano ang meron dito? Napatingin si Theo kay Hans, tila nag-iisip. "Bear, ako ay kinakabahan sa iyong mga ngiti," sagot ni Theo na may kaunting kaba. Naalala niya ang karanasan niya kay Thora. Ngumiti si General Bear at sinabing, "Ilapat mo ang iyong kamay sa iyong birthmark, iyong kamahalan." Sumunod si Theo at dahan-daang inilagay ang kamay niya sa kanyang birthmark. Biglang kumislap ito ng maliwanag na asol na liwanag, parang may buhay ang ningning nito. Kasabay ng pagningning, bumungad sa kanyang harapan ang isang napakalaking leon. Nagbitaw ang leon ng napakalakas na sigaw, isang tunog na nagpakilabot kay Theo. Tumalon ang kanyang puso sa kaba, lalo na nang mapansin niyang kakaiba ang itsura ng leon. Ang balahibo nito ay kulay puti at asul, tila kumikislap ang bawat hibla sa ilalim ng sikat ng araw. Napatingin si Theo kay General Bear na may halatang takot sa kanyang mga mata. "Ano to?" bulong niya, di alam kung lalapit o tatakbo. Ngunit kalmado si General Bear. "Huwag kang mag-alala, iyong kamahalan. Siya si Khan, alaga ng iyong ama,"
Si Kan ay inalagaan ng iyong amang hari mula pa nung bata pa ito. Tumingin si Theo sa napakalaking leon, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Bumaba siya mula sa kanyang kabayo, at dahan-daang nilapitan ang nilalang. Sa bawat hakbang niya, parang tumitibok ang lupa, pero sa halip na matakot, mas naramdaman niya ang pagkalma ng kanyang sarili. Sa paglapit ni Theo, yumoko si Kan, parang isang maamong pusa na nag-aabang ng kanyang amo. Ibinaba nito ang ulo malapit sa prinsipe, at naramdaman ni Theo ang malambot na balahibo nito sa ilalim ng kanyang mga kamay. Hindi niya mapigil ang mapangiti habang hinihimas ang makinis at malamig na balahibo ng leon. Ikaw pala ay inalagaan ng aking ama, bulong ni Theo habang kinakausap ang leon. Nilaro niya ang balahibo ni Kan, at tila ba nagustuhan ito ng hayop. Pumikit si Kan at humiga sa lupa, nagpapakita ng tiwala at pagkakaibigan kay Theo. Maya-maya pa, matapos nilang magpahinga at maglaro saglit, nagpasya silang magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Tumayo si Kan at naglakad pabalik sa gubat sa gilid ng bundok, malumanay at puno ng dignidad. Habang umaalis si Kan, nakaramdam si Theo ng kakaibang koneksyon hindi lang sa hayop kundi sa buong kaharian na kanyang mamahalin at pamumunuan balang araw. Sa wakas, narating nila ang baybayin ng dagat. Ang preskong hangin ay tumatama sa mukha ni Theo, at tila ito'y isang paalala ng kalayaan at katahimikan. Bumaba si Theo mula sa kanyang kabayo at walang pag-aalinlangang hinubad ang kanyang sapatos. Ramdam niya ang malamig na buhangin sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi niya napigil ang tumakbo patungo sa tubig, tila isang bata na walang inaalala sa mundo. Mag-ingat po kayo, kamahalan. Sumigaw si Hans habang mabilis itong tumakbo para sundan siya. Ngunit hindi nakinig si Theo, masyadong aliw sa kanyang kalayaan at sa malamig na tubig ng dagat. Nakita niyang sinusundan siya ni Hans at General Bear, kaya't pabiro niyang sinubukang basain ang dalawa. Huwag kayong lumapit, o babasain ko kayo. Biro ni Theo habang hinihila ang kanyang mga kamay, tila nagbabantang magwisik ng tubig. Ngunit nang tumalikod si Theo para kunwari ay tatakbo papalayo, bigla siyang napatigil, ang puso niya'y bumilis sa kaba. Magandang umaga, kamahalan, isang malamig ngunit magalang na boses ang narinig niya mula sa tubig. Muntik nang madapa si Theo sa pagkagulat, ngunit mabilis na nasalba siya ni Hans, agad siyang niyakap para pigilan ang pagbagsak niya. Sino sila? Tanong ni Theo, habang naglalakad pabalik patungo kina General Bear, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Tumawa si General Bear sa ekspresyon ng mukha ni Theo, parang nakakita ng multo. Kamahalan, sila ang mga sirena at merman ng dagat ng Tanyon, paliwanag ni General Bear, habang tinuturo ang mga nilalang na lumitaw mula sa tubig. Ang mga ito'y may buntot ng isda, matingkad na asol ang kanilang mga kaliskis, at kumikintab sa liwanag ng araw na parang mga diamanti. Lalong lumaki ang pagtataka ni Theo habang iniisa-isa ang mga nilalang sa kanyang harapan. Ang bawat isa sa kanila ay may malaperlas na balat at ang mga mata nila ay tila nag-aanyaya ng misteryo. Tauhan mo rin sila, kamahalan, patuloy ni General Bear. Ito si General Shook, ang pinuno ng mga nilalang sa dagat ng Balamban. Isang merman na malaki ang pangangatawan at may mabagsik ngunit magalang na aura ang sumaludo kay Theo. Magandang araw, kamahalan, bati ni General Shook. Ngunit bago pa makapagsalita si Theo, nagbiro na agad si General Bear. At ito naman, ang mga magaganda, at makikinis, na perlas ng dagat, sabi niya, habang nakangiti at nakatingin sa mga sirena, ang nagagandahang mga sirena. Tumawa si Bear habang tumitig ng matagal sa mga sirena, ang mga matay tila nag-aapoy ng kasiyahan. Hay, ayan na naman ang pagiging pilyo mo, Bear, sabi ni General Shook na may halong inis ngunit may halakhak din sa kanyang tinig.
Hindi ka na mabiro, Shook, sagot ni General Bear, sabay tawa. Ang mga Serena naman ay napangiti ng mahinhin at ang ilan sa kanila'y mahiyain pang komendat kay General Bear, na nagbigay sa kanya ng mas malaking ngiti. Hindi na malaya ni Theo ang oras sa dami ng kanyang nakita at natutunan sa araw na iyon. Napuno ang kanyang isipan ng mga bagong impormasyon tungkol sa kanyang kaharian, ang kagandahan ng dagat ng Tanyon, ang mga nilalang na naninirahan dito, at ang mga misteryo ng kanyang nasasakupan. Hans, sabi ni Theo habang tumitingin sa malayo, may hapunan ba ako kasama si Lola Felicia? Oo, kamahalan. Maghahanda na tayo pabalik sa palasyo, sagot ni Hans, sabay tingin kay General Bear at General Shook na tila nagpapahiwatig na oras na para magpaalam. Tumango si General Shook, hanggang sa muli, kamahalan. Nandito kami para sa iyo, anuman ang kailangan mo. Nagpaalam na ang mga Serena at Merman habang si Theo, kasama sina Hans at General Bear, ay bumalik sa kanilang mga kabayo. Habang pabalik sila sa palasyo, maraming tanong ang gumugulo sa isip ni Theo, ano nga ba ang nangyari sa Balamban? Anong misteryo ang bumabalot sa kanyang kaharian? Ramdam niya na may mas malalim pang lihim ang kanyang kaharian na kailangan niyang tuklasin, at sa kanyang pagbabalik sa palasyo, alam niyang hindi ito magtatagal bago niya malaman ang mga kasagutan. C'est comme ça